will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos. Once again, purihin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen and amen. A blessed evening po sa inyong lahat, sa ating lahat. Lahat-lahat po tayo. Hallelujah. Well, anyway, excited. Excited po ako talaga sa ating mensahe sa gabing ito. At hallelujah, Lord. Thank you so much, Father God. Thank you. God is good all the time. And all the time, God is good. Napakabilis po ng araw at ang buwan. It's August na po. Ang bilis, ano po. At nandito na naman po tayo sa ating midweek service. Welcome ko po lahat. Once again, ang mga umaattend po ngayon sa ating midweek service, bago o luma. But anyway, salum po. Let us pray po before tayo mag-start. Hallelujah. Close our eyes. Hallelujah. Abba Father, Abba Father. Oh, halalala mo lagaya. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you po muli, O Lord God, sa gabing ito na nanamuun tatay ala na ikaw po ang aming kasama sa aming pag-aaral ng iyong salita na ibinigay, O Lord God. Lord, humingi po ako ng paglilinis, O Lord God, sa bawat isa sa amin na narito, especially me, Father God, na pakilinis niyo po ako. Tanggalin niyo po, O Lord God, cover up with the holy blood of Jesus, O Lord God, na gamitin niyo lang po ako na ma-share ko po ang iyong salita, O Lord God. Ikaw po ang manguna, Father God, O Holy Spirit, come, ano po lililaki, Yesu, hale, hale, hale. Ikaw po ang manguna, Father God. Give us a good ears, a good listen, O Lord God. Ang mga puso namin, O Lord God, ihanda niyo po. At ang aming isipan, O Lord God, ihanda niyo po sa pakikinig namin ng iyong mensahe, Father God, na kasama ka po namin. Dito ka po sa middle of us, O Lord God, na ang mensahe mo ay ituro. Ang command mo sa aming lahat ay ituro ang iyong salita. Oh, hallelujah, hallelujah. Thank you po, Father God. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Purihin ang Diyos talaga, napaka. God is good. Amen? Okay. Amen? Amen. So excited po. I'm really excited na i-share sa inyong lahat ang ating mensahe na ibinigay ng ating Diyos. Amen. Ang ating pong mensahe na we're ready to read is about sa 1 Timothy po tayo. Sa 1 Timothy 4:11 to 14 po. Basahin po muna natin ang 1 Timothy, okay po? Mag-start tayo sa English, okay? Verse 11, command and teach. 12, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, life, in love, in faith, and in purity. So 13, until I came, devote yourself to the public, reading of scriptures, to preaching and teaching. 14, do not neglect your gift, which was given you through a prophetic
message when the body of elders lay their hands on you. Hallelujah. Amen and amen. Ang sa Tagalog po, ituro mo't ipatupad ang lahat ng ito. Huwag mong bigyan daan na hamaking ka ng ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapang mong maging huwaran ng mga sumasampalataya sa iyo sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa madla, sa pangangaral at pagtuturo hanggang sa ako'y dumating. Huwag mong pabayaan ang ipinagkaloob sa iyo ng Espiritu Santo ayon sa inihula nang ipatong sa iyo ng matatanda sa iglesia ang kanilang kamay. Amen. Hallelujah, Lord. Thank you so much, Father God, muli sa pagkakabasa ng iyong salita, O Lord God. Lord, marami pong salamat. Ikaw po kasama namin, O Lord God. Gamitin mo lang ang bibig ko, Lord God, na ikaw po ang magsalita na makapagpaliwanag, O Lord God. Thank you, Father God. I feel na nandito ka sa middle namin, O Lord God. Thank you so much, Father God. Napakabait mo. I love you, Lord. Thank you po. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Now, andito po tayo ulit. After we read ng 1 Timothy, tanong ko lang po, I know some of you or most of you ay kilala po si Timothy. You know who is Timothy, di po ba? Si Timothy po ay mistizo. Wow. Half-half. Half Gentile and half Jewish. No? Si Paul po, no, ang sumulat nitong Timothy is spiritual father ni Timothy. They have a deep po ang relationship nila sa paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Amen. Like us po, tayong lahat, meron po tayong mga spiritual mother o spiritual father. Ang ating pong spiritual mother, Pastora LB, yung mga pastor po, Pastora Nis, at yung pinaka-head po natin na pastor. At ang si Pastor Fernandin po is our spiritual father. In other words, ang mga pastor po at ang mga pastora o mga leader ay tumatayong ating mga spiritual mother and father. Timothy become a leader. No? Naging leader po siya or naging pastor siya sa Ephesus. Timothy po ay siya po ay traveler, no? Missionary na nagta-travel po sila kasi sumasama po siya, palagi po siya nakaganong kay Paul, na palagi po siya sumasama kay Paul para sa mission. So marami po siyang natututunan sa pagmi-mission, no? Like us, nung nag-mission po kami, marami ako natutunan sa pagmi-mission. Hindi lang po basta mission, marami pong dapat i-surrender, marami pong dapat na i-cut off sa pagmi-mission. Amen po. Iniwan po ni Paul si Timothy doon sa last na pinuntahan nila. At ang gusto po ni Paul kay Timothy na doon po siya mag-stay para i-warm up niya po yung i-control niya yung mga tao na nagtuturo ng mga maling doctrine. Amen po. Napakalaki po ng tiwala ni Paul kay Timothy. Even though na he still is really young. Kung makikita niyo po, kung babasahin po natin ang whole story ni Timothy, talaga pong bata pa siya. He is still really young. Pero trusted po si Paul kay Timothy. Ilan lang po itong patungkol sa buhay ni Timothy
kung sino si Timothy na ating tatalakayin ngayong gabi. Amen po. Okay. According po sa ating passage o sa ating nabasa o binasa, meron pong salita ng pagtuturo, command, pag-uutos o utos. Yan po ay nasa verse 11, command and teach. At sa verse 12 po, ang nag-hit is be set as an example. So 13, preaching and teaching. 4 po yan. Yan ang ating And do not neglect your gift. Ang ating introduction po, doon ko kinuha sa sinabi ko, i-mention ko po na nauna, command and teach, pag-utos at pagturo. Set an example po, and preaching and teaching, and do not neglect your gift. That's our introduction, no? Okay, let's start na sa command and teach po muna tayo na pag-aralan natin kung ano pong ibig sabihin ng command. Sa Greek po, ang ibig sabihin ng command is paragel. Means giving an order, no? Pag-uutos na mayroong authority, na otoridad, utos po ni Paul kay Timothy na mayroong direction, right direction based on what's God's truth, not on a human idea. Yun po ang utos ni Paul. It's a biblical na kautusan po na para din po sa ating lahat yung inutos ni Paul kay Timothy, no? At ang pag-uutos na iyon po is talagang napakahalaga po. Gaya ng pag-uutos sa atin ng ating mga pastora, pag tayo po inutusan, mga pastor, na sinabi nila, you have to go, or you have to share, or you have to do this and to do that. Sa bahay naman po, ang ating mga magulang, o nakakatandang kapatid, ako po talagang very strict ako sa pag ako'y nag-utos, gusto ko po sumunod agad. Yan po ang aking stricta daw po ako. Kahit sino magsabi, ang ate napaka-stricta. Pag nag-utos, gusto sundin agad. Ang sa akin po, ayoko nung papatay-patay. You have to go na. Kung kailangan tapusin, tapusin na. No? Yan po ako. No? Ewan ko po sa iba. But anyway, at ang it's a biblical na kautusan po ay para din po sa atin. Inulit ko po yun dahil yun po ay mahalaga. Para din po sa atin yun. Sa ating kapakanan. Po. At tumanggap, lalo na po sa mga tumanggap at nakakilala na po sa ating Diyos. Sa ating Savior, si Jesus. No? Sa ating Abba Father. Ang command po ay isang utos talaga. Utos na order, direction, instructions sa kung paano at anong relasyon with God. Yan po ang utos na yon. Keeping His command, showing our trust in Him. Ano po? Command, utos, implies natin na si Timothy as a pastoral authority na magsalita, magbigay ng isang paliwanag na utos, directive instruction na bantayan ang simbahan, ang church. Bakit? Against sa mga false teaching na nangyayari na po. Sa buhay po natin ngayon, marami na po mga false teaching. Dito po, hindi lang po sa Pinas, hindi lang po sa all over the world po. May mga false teaching po. Napakarami na po. Noon po sa Efeso, mga false teaching po ay nag-start na sila. Before and now, pareho po. Talagang tinuturoy nila ang mali, hindi ang tama. Sa atin po na mga nakakilala na alam natin kung ano ang tama at kung sino ang talagang dapat natin sundin. Amen po? Amen, amen. So, yan po is command. Ay, hindi ko pa pala po nasasabi ang ating title. Ang title nga po pala natin is Command and Teach po. Ihinati ko po yung teach. Gaya po ng mga ginagawa natin
Tinuturuan po tayo every morning, evening, para to understand, internalize God's Word, no? How to grow in faith po tayo. Sinishape po tayo, shaping our behavior. Mahirap, pero kailangan po matuto tayo. Ini-instruct po para ma-instruct natin, maipakita natin sa iba, no? Our practical godly living po ang teach. Being delicate, magsikap, humayo, for what? To proclaiming and explaining the truth of our faith. How God changed us. Yung pong humayo tayo, i-share natin kung paano tayo binago ng Diyos, kung paano tayo makakapag-share ang ating testimony. Testimony is really a good example po para tayo makapag-share ng word ni Lord. Makikita nila the way we live na kung tayo po ay talagang Kristiyano. Hindi po tayo one day Christian, Sunday. No? Tayo po ay namumuhay, ang ating pamumuhay is makikita ng mga tao kung paano tayo mamuhay as a being a Christian po. And this is the most important, kailangan po nating i-share. Share po natin what God's done sa ating lahat. Amen? Sa inyo, sa akin. No? Amen po. Sa second na po tayo. Set of an example. Yan. Kagaya po ng nasabi kong teaching o yung magsikap o sa way ng ating pamumuhay, set ng example po natin yan. Tayo po ang example. No? As a follower of Jesus, maging a good example po tayo. Maging isang huwaran. Being a good example para po tayo ay irespeto. Hindi po tayo pwedeng irespeto ng iba kung tayo ay bad example. Pag good example ka po, di ba, bawal magsinungaling. Para tayo respeto, maging good po tayo. Yung makita po sa atin, sa ating pamumuhay, pananalita, gawa, yan po ay isang mga good mga example po sa ating as a Christian. Po. At ang faith po natin on being purity, spiritual maturity, kailangan po yan. At dapat din po na ipakita natin ang ating care and compassion to everyone around us. Sabi po sa Ephesians 4:2, okay, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Yeah? We want to shape our life for God. Glory. Amen and amen. Sa ano na po tayo ngayon? Nandito na madalian po kasi medyo mahaba po itong ating pinag-aaralan ngayon. I hope na nagte-take note po kayo para malaman po natin kung ano nag-hint sa inyo at ma-share nyo po mamaya. Amen po. Thank you. Ang susunod po natin is yung sa preaching and teaching. No? Isa po yan sa ating mga introduction. Pangatlo po yan. Well, anyway, ang preaching and teaching po, it means na ang pag-share po at ang patuloy na pagbabasa ng Bible para maituro po natin sa kanila ang ating mga natutunan. It means to say na nagbabasa po tayo, nag-aaral po tayo. Kailangan po i-keep natin yung mga napag-aralan natin, i-memorize natin. Ako mahina po ako sa memorization, but I'm trying my best na ma-memorize. Tapos,
makikita rin po, mai-share po natin na ang pag-sharing din po natin not because na sure natin, yung parang ganito ginawa ni Lord sa akin, ganyan po yung parang medyo mataas. Hindi po dapat yun. Maging humble po tayo, 'di ba po? An set as an example po tayo. Amen? Ang sa preaching po, ang sabi sa Matthew, ang sabi ni Jesus sa Matthew 28:19, no? Therefore, go and make disciple po of all nation. Palagi ko pong sinishare ito. Go and make disciple of all nation. Palagi po yan. Kasi as a Christian po, as a disciple ni Jesus tayo, dito tayo ang mga disciple ni Lord. Kailangan po tayong mag-go to make disciple. Mag-disciple means na mag-share ng word ni Lord. Kailangan meron po tayong heart o willingness, not just because you want it or they told you, but because you open your heart and your mind, hardly dedicated surrender na makapag-preach, makapag-share ng word ni Lord. Amen po. Ang sabi po, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them, ito po, yung mga natutunan natin to ha, teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the very end of the age. Hindi po tayo basta iiwanan o hindi po tayo basta mag-go nang wala po tayong sandatang dala. Palagi po, nandiyan ang word ni Lord na ma-share natin. At nandiyan po si Jesus na kasama natin. Ang Holy Spirit is always with us. Hindi po tayo iniiwan ng Holy Spirit. Ng Abba Father, hindi po. Tatlo po sila, hindi tayo iniiwan. Malakas tayo. Wala pong fear, no more fear. Hindi po tayo dapat matakot na mag-share ng word ni Lord. Amen po. Agree? Raise your hand. Okay, thank you. At ang ito po ang pinakamaganda. Na po. Do not neglect your gift. Di po ba may mga gift ang bawat isa sa atin? Marami po. May gift ng healing, may gift ng praying, may gift ng maraming gift ang ibinigay. Iba-ibang klaseng gift, no? Ang binigay sa atin. Meron nagigip ng mga nagpa-prophesize, nagta-translate, na yung kung ano yung sinabi ng Holy Spirit, meron magta-translate, no? Meron po mga ganong gift. Marami tayong gift, no? So, wag po natin neglect yun, wag po natin nakalimutan, isanayin po natin na ang ating gift ay magamit. Amen. Kasi masarap pong gamitin ang gift natin. Gift ng pag-preach, gift ng pag-share, no? Kung magiging marites ka po, mas magandang maging marites sa pagsasalita, pag-share ng word ni Lord. Agree? Amen po. Ang sabi po is means wag daw po nating kalimutan o baliwalain ang mga gift na binigay sa atin na kailangan po natin itong magamit para sa iba. Amen po. Amen. Ang sabi po sa 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others faithfully and administering God's grace in its various form. Amen. Amen. Hallelujah. So, sabi ko nga po sa inyo, we have our own gift. May mga gift po tayo, no? Ang gift po natin is to share the word of God. Ang gift po natin is kung ano yung natutunan natin, no? I-preach po natin sa iba, i-share po natin sa iba. Po. Nasa conclusion na po tayo. Kung hindi ko man po binabasa sa Tagalog, sa English ko lang po nababasa, kayo na po mag-open ng Tagalog. Kasi hahaba po eh. But anyway,
I hope na nasa conclusion na po tayo na meron kayo na hints o meron nagrema sa inyong mga isip na, tama nga yun, kailangan ganito nga pala. Puwede niyo pong i-share yun. Kung ano man po ang nagrema sa isipan niyo na nakuha niyo sa mensaheng ito, i-share niyo po. Share po natin, ano po? Ang conclusion po natin ngayon is, God's word is trustworthy. Ang salita ng Diyos ay ating mapapagkatiwalaan. It's worth laboring. Hold, panghawakan po natin ang salita ng Diyos. At ang mga promises po ng ating Diyos, ng ating Abba Father para sa ating lahat is present life and future po to come. Marami pong darating na mga promises sa atin ni Lord. Ang Lord po, pag nag-promise, hindi po siya just nag-promise lang. Tayo mga tao, minsan nag-promise tayo, nakakalimutan natin, hindi natin natutupad. Pero ang Diyos is always there. Honest po ang Diyos na siya po talaga pag nag-promise is tinutupad niya. But in His time and in His will. No? Amen po. Ang sabi po sa Bible, 1 Corinthians 15:58. Therefore, brothers and sisters, stand firm, no? Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Amen and amen. God can use everyone. Magagamit po ang bawat isa, kahit sino. Young man siya, old man siya, in the middle man siya, lola man siya, o bata pa po siya, ginagamit po ni Lord. Kahit na po yung mga, yung mga nag-worship sa sinasama yung mga anak nila, ang mga apo nila, sa church, may na po ako niya na encounter na ako na nakita ko in my own eye na talagang yung bata habang nagwo-worship po, makakanta, hallelujah, hallelujah. Kanta po siya, no? Kanta. Tapos maya-maya po, iba na yung niya, yung style niya talagang lumulundag na siya, nagsasalita, nag-speaking in tongues na po. Biruin niyo, bata, nag-speaking in tongues, nagsalita patungkol sa Diyos, yung parang nag-preach siya, lahat po tumingin sa kanya, pero talagang purihin ng Diyos, binaba ng Abba Father sa kanya, inanoint siya para sabihin sa lahat sa amin, o sa lahat, no? Kung ano ang message ni Lord sa atin. Hallelujah, amen. Yan po, walang imposible sa ating Diyos. Basta po tayo ay sumunod, no? Kaya nga po sabi ko, kahit sino, mabata man o mamatanda, malola man siya o malolo, we are His chosen one. Tayo po ay chosen. Chosen people po tayo. Chosen one. To declare, para i-declare natin His kingdom, no? So, kailangan po i-declare natin. Kailangan sabihin natin. No? Kinukuman po sa atin. Inuutos po sa atin. No? Ng Diyos. So, He commanded us, teaching us to be a good stewards po for all His people. Tinuturuan po tayo ng Diyos na maging good stewards, na sumunod, to follow Him, and to be a good example nga po, sabi ko. Good example, tinuturuan po tayo ng Diyos. At ang sabi pa po is, we have to preach, no? We have to command and teach, no? Puro po pagtuturo. Itong sinishare ko po sa inyo, talaga pong pagtuturo lang. Ang sabi po sa Bible, pag tayo po ay sumunod, no? Mga bata, mga matanda, Matthew 8:28, palagi po yan. And we know that in all things, God's work for the good of those who loves Him,
who have been called according to His purpose. Amen, amen, hallelujah, hallelujah. Purihin ang Diyos, hallelujah. Let's bow let's bow na po tayo para mag-pray po tayo, magpasalamat tayo kay Lord. Oh, hallelujah, Holy Spirit, thank you so much. Thank you po, Father God, muli sa gabing ito, Lord God, na narinig namin o na pag-aralan, na meditate namin ang iyong salita, Father God. Father God, marami pong salamat muli sa gabing ito. Thank you po sa mga salita mo, sa message mo na ibinigay ngayong gabi, O Lord God. Lord, I pray na maraming natutunan ang mga nakinig o nag-hints sa kanilang mga isip o mga puso, O Lord God, na ma-share nila kung ano man po ang tumama sa kanila. Father God, muli po nagpapasalamat ako ng marami sa gabing ito na yung mga nanonood po na first time nilang manood, O Lord God, is na makita nila, O Lord God, ang kaibahan. Mapil nila, O Lord God, na tinats mo sila, Father God. I pray na tanggapin ka po nila as their Savior. Jesus, thank you so much for your life, for your love for us. Thank you. Thank you, Father God, sa mga miracle, sa mga blessing, sa mga healing, sa lahat ng mga ginawa mo pong pagbabago sa aming lahat, sa aming mga buhay. Nawa ang pagbabago ito makita ng aming mga kapwa o mga kapaligiran, na makikita na ang iyong mga disciple ay naiiba. Thank you po, Father God. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We love you, Father God. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Enjoy! I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand. I will sing to the Lord forever, His power in His mighty right hand.